Halinaw karunungan, tagapag-ayos ng tanan, sa landas ng katihimpian. Kami turo at kabayan, magdiwang na Emmanuel ay darating, o Israel. Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda, na taga at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Nason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias. At si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat. At si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Osias. Itong si Osias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas. At si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias, at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan at ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, 14 na salin lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon sa mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. May naalala kayo pangalan? Sa atin ng Ebanghelyo, bagamat puro pangalan ang narinig natin, pero maganda makita na ang punto ni San Mateo sa Ebanghelyong ito, na si Jesus ay nagkatawan tao, siya'y naging tao. Pumasok sa ating kasaysayan at may kinabilangang pamilya. May salinlahi, may mga ninuno. At hindi ba, yun ang pagiging tao? May kinabibilangan kang pamilya, meron kang kinabibilangang salinlahi. Si Jesus pumasok sa ating kasaysayan. At kung titignan din naman natin, no, ang kwentong ito ng kasaysayan ng linya ni Haring David, hindi lahat naman dito puro mababait eh. May kanya-kanyang kahinaan. May kanya-kanyang pagkukulang. May kanya-kanyang pagkakasala. Pero kahit sa tingin man ng iba ay pangit, may kakulangan, may kahinaan. Pero pag ang Diyos ang pumapasok, nililinis ng Diyos ang pangit at madumi. Ang Diyos ay pinagaganda ang kwento ng kasaysayan dahil ang kasalanan ay kanyang binubura. Kaligtasan ng alok ng Diyos. Kaligtasan ng alok niya sa atin. Kaya maganda rin, no, tignan din sa buhay natin, ang ating mga kwento, ang ating kasaysayan, may kanya-kanya rin namang kahinaan. May kanya-kanya rin pagkukulang. May mga yugto na siguro para sa iba, gusto mo nang burahin dahil pangit ang nakaraan. Pero pag ang Diyos ang pumapasok, ang Diyos ang lumilinis ng kasaysayan natin. Nililinis. Hinahayaan tayo na magsimula ulit. Hinahayaan tayo na maglakad ulit. Diba pag wala ang Diyos, ang buhay natin parang kahit saan na lang. No? At dahil wala ang Diyos, parang may kulang sa buhay mo. May kulang na parang kahit anong gawin mo at hanapin mo, parang walang makapuno nung kulang na yon. Kaya magandang paalala sa atin na sana bilang mga Kristiyano, madiscover natin ang Diyos. Makilala natin ang Diyos. Na sa ating pananalangin, sa ating pagdidibusyon, nakikilala natin ang Diyos. Siya na nakikilakbay sa atin, kasama natin. He enters also our own history. Ang Diyos ang kalakbay. Ang Diyos ang kasama. At dahil ang Diyos ang kasama natin, minsan, mapapaisip din tayo, mamahalin ba ako ni Lord? Tatanggapin ba niya ako? Ganito yung nakaraan ko. Ganito yung mga nagawa ko dati. Dati naman di ako nagsisimba. Baka ganun yung sabihin ng iba sa atin. Dati naman may bisyo. Dati naman ganito, ganyan. We can say all sorts of weaknesses that we had in the past. But remember, that past is the past. You cannot change your past. You can learn from it. But what is important right now is no longer your past,
but what is your present? Ano ang ngayon mo? Ano ang kasalukuyan mo? Kasi yung nakaraan, tapos na yun. Yung nakaraan na yun. Di mo na pwedeng baguhin yun. Ang pwede mong baguhin at nasa kamay mo, yung ngayon mo. Yung araw-araw mo, yung kasalukuyan mo. That is what you can change. That is what you have control on. Rather than focusing on the past that you cannot do anything about, focus on your present and today. Yung ngayon mo, yun yung kaya mong baguhin. Yun yung kaya mong pagdesisyonan. Kaya sa araw-araw na buhay natin, lagi tayo may pagkakataon. Pipiliin ba natin ang Diyos o tatalikuran natin ang Diyos? Nasa sayo yan. Pero sana, sa araw-araw nating buhay, dahil ang Diyos na ang kalakbay natin, pipiliin natin siya. Dahil ang Diyos ang kasama natin, ang Kanyang salita ang magiging gabay natin sa buhay. At yun na magdadala sa atin sa kinabukasan ng kaganapan ng buhay natin. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang mahalaga, yung ngayon. Naalala ko, may kausap po ako at siya'y ikakasal na. At sinabi niya sa akin, Father, ano bang mangyayari sa akin? Tatakot ako. Sabi ko, bakit naman? At sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, kasi Father, ikakasal na ho ako. Ay ko, oh, congratulations. No? Pero natatakot ako na baka yung kwento ng lolo ko at ng tatay ko mangyari sa akin. Hindi ko alam, ano ba yung kwento na yan? At tinanong ko siya, ano ba yung kwento na yan na kinakatakutan mo? At ang sagot niya sa akin, kasi ho, ang lolo ko, babaero. 3 ho ang pamilya. Ay ko, ayos ah. Di na kontento sa 1 at 2, 3 pa. At ang sabi niya, yung tatay ko ho, 2 ang pamilya. May kapatid ho ako sa labas. Ang sagot niya sa akin, ang sabi niya sa akin, Father, kasi ito yung kwento ng buhay ko. Natatakot ako na baka ako rin. Sabi ko, na ano? Ay, lokohin ko ang papakasalan ko. At sabi ko sa kanya, bakit ka natatakot sa bagay na hindi pa nangyayari? Bakit mo rin iniisip na yung nakaraan mo ang tila'y gagapos sa iyo? Hindi ikaw ang lolo mo, hindi ikaw ang tatay mo. Iba ang pangalan mo, iba ka sa kanila. Kung yun ang gusto mong baguhin, may kakayahan kang baguhin yun. Kung ayaw mo matulad sa kanila, may kakayahan ka na gawin yun. You can change the past that you had. You can change the past that you experienced by focusing on today. At sabi niya sa akin, o nga no, sila yun. Iba ako. At kaya kong baguhin at putulin ang ginagawa nila. I will start a new story in my life. Mga kapatid, ang ebanghelyo natin ay kwento ng kasaysayan ng tao. Kwento ng kasaysayan ng isang salinlahi. May highs, may lows, may mga mahihina, may mga pagkakasala. Pero pag ang Diyos ang pumasok sa buhay natin at kalakbay natin, kahit ano man ang kwento, ang Diyos binabago
at pinapaganda ang kwento natin. Ano man ang nakaraan natin, hindi na mahalaga yon. Pinatawad na ng Diyos yan. Hinilom ng Diyos yan. Ang mahalaga ngayon, yung ngayon. Yung pagpili natin sa Diyos, yung pagpapasya nating yakapin ng Diyos, yung pagpapasya natin na sumunod sa mga aral at turo niya. Kung ganun ang gagawin natin, tayo'y naglalakbay tungo sa kaganapan ng buhay natin. Amen.